Yung mga hindi kayo accepted dito sa church, yun po ay hindi dapat natin maging attitude. Santiago 2:1 hanggang 4 po ay nasasabi rito na kung saan ay hindi dapat na ituring ang bawat isa. Wala kang dapat iangat o bigyang papuri o pahalaga sa isang o namumukod sa isang namumukod. Tayo lahat pantay-pantay, bata, matanda, mayaman, mahirap, malakas o mahina. Yan po ang dapat natin palakasin, yung pagsasama sa... Kaya po minsan nakakalungkot mga kapatid. Yung iba po nagmamadaling lumabas. Babatiin ko palang hinahanap ko nandun na sa gate. Naku, kumahaharang ko lang po yung kotse. Gusto kong kamayan. Kapatid, nakalimutan ko yung pangalan mo. Dumiretso na. Salubong kami doon sa Robinson. Ganun po. Ang leeg. Napaka-pangit naman po. Huwag tayong lumayo sa komunidad ng mga mananampalataya. Dahil ang kapatid sa kapatid, ang magtutulungan, tandaan niyo po yan, mas masarap paglingkuran, pagsilbihan, makasama yung mismong kapatid sa pananampalataya. Ako hindi ko po kilala kapitbahay ko, nakita niyo naman siguro yung kaharap po namin, hindi ko po kilala. 15 taon po ako doon. Hindi ko alam ang itsura nila. Pero dito po, kilala po ang lahat. Kulang na lang po, akapin po kayo. Dahil gusto natin ipadama sa ating mga kapatiran, yung pagtanggap. Pero pag sinabi mong meron kang syphilis, ay meron kang virus, huwag muna. Huwag muna, baka naman marami tayong mahawa. Lalo na sa shake hands, di ba po? Kaya huwag mong iisipin na hindi ka tinatanggap sa loob ng iglesia o inuhusgahan, kaya ikaw ay hindi dadalo. Huwag niyo pong iisipin yun. Dito tayo ay pantay-pantay, nagmamahalan, nag-aaralan, nagtuturuan, nagpapalakasan. Pag-ibig sa sanlibutan na higit sa Diyos. 2 Timoteo 4:10, sapagkat ako'y pinabayaan ni Demas, palibasa ay inibig niya ang sanlibutan at ito'y napa sa Thessalonica, sa Crescente at napa Galatia, at si Tito ay sa Dalmatia. Si Demas po ay kasamahan din ni Apostol Pablo sa paglilingkod. Okay. Tulad po ni Timothy, siya rin po ay kung saan ay nahulog sa mga material na bagay hanggang sa lumayo siya. Siya po ay mas pinili niya yung comfort ng mga kayamanan, ng luxuries, mga kung ano-ano pa sa sanlibutan at nawala siya sa paglilingkod sa Panginoon. Marami sa atin sa panahon na ito na kung saan ay sana po wala dito sa atin. Pero ito po ay common. Okay. Na kung saan ay pag-ibig sa sanlibutan at higit sa Diyos. Kahapon ay nag-uusap kami ng aking misis po dahil yung aming kakilala kakilala namin, nakakilala nila, kasama nila, pamilya nila, ay nagpakamatay. 18 taong gulang, babae, maganda po. Tinanong namin kung ano ang dahilan, bakit nagpakamatay. At ang huling balita lang namin po,
ay dahil sa pera lang. Hindi po namin alam kung ano ang dahilan. Siguro, di ka mamumroblema sa pera kung ikaw ay walang bisyo o wala kang gustong bilhin. Pero napakababaw na dahilan para tapusin mo ang iyong buhay. Okay. At nakadagdag pa daw yung boyfriend. So, ibig sabihin po, sa edad niyang ito, na siya ay namumuhay sa sanlibutan, okay, na kaunting bagay, siguro pag hindi na ipagkaloob yung kanyang gusto ay nag-death. At kahapon daw nilibing ko, sabi ko, ito yung kakulangan ng pananampalataya at tiwala sa Panginoon. Dahil hindi mo sasayangin ang bigay na binigay sa iyong buhay sa isang mababaw na dahilan dahil sa sanlibutan. Okay. Kasi kung hindi po natin gagabayan ang mga kabataan bilang magulang, tandaan niyo po yan, marami dyan ay nalilibang sa mga sanlibutang gawain. Marami po. Kaya kapag maging gawaing bilang mabigat na responsibilidad ng madulang ang bantayan ng kanilang lumalaking anak o ang inyong mga kapatid o inyong mga mahal sa buhay. Dahil napakalaga po ang matibay na pagpundasyon sa pagpili ng mga bagay na ginagalawan natin sa sanlibutan ito. Ako po natutuwa dahil kahit papaano dito sa atin sa Imus Congregation ay mayroon pa po tayong ilang mga tagapagturo na nagsusumikap na magkaroon ng continuity itong ating panambahan dito. Dahil sa ibang dako po, marami ng mga kongregasyon na unti-unting nawawala dahil sa kakulangan ng mga tagapagturo. Kaya kung hanggang maaari, ay kung meron tayong naiimbitahan tagapagturo, ay pasalamatan natin. Dahil karamihan ng mga panambahan na kung saan ay lumalamig ang mga mananampalataya ay dahil sa kakulangan sa pastor o pagtuturo. Nababasa niyo po yan sa Jeremiah 23. Kung minsan naman, mayroon tayong mga tagapagturo. May mga leader, ngunit nagpapabaya. Malimang po sabihin, may nagwawasa o lumalayo sa tamang aral. Kung kaya't ang ibang mga kapatiran ay nagiging sanhi ng kapahamakan ng mga miyembro. Kaya po lagi ipapanalangin, sama natin sa panalangin, na ang mga tumatayo po rito, nabigyan tayo ng Panginoon ng mga lalaking magtuturo sa atin. Sa bagay, marami na po akong nakita, 1, 2, 3, 4, 5 na po. Napapalit sa atin dito. Okay. Kaya ito yung responsibilidad natin, Brad. Yung 1, 2, tinuro ko, 3, 4, 5, 6. Pag dito si brother, ang 8, sino pa po ba ang mga pwede dyan? Yung po ay pakaaki, panghikayat po. Na huwag natin pasayin ang panambahan dito. Hanggat kaya't buhay ng bawat isa, magtulungan po tayo. Kasi po yung mga mahinang pamumuno, kapulungan ng pangangalaga o mahina, nababawasan ng pangangaral ang nagtutulak sa ilang mga miyembro na unti-unting lumayo sa pananampalataya. Pag mahina po talaga ang pastoral leadership, unti-unti po nagbabackslide ang mga miyembro. Sana po, bilang mga tagapagturo, kayo ay dapat mag-alaga, magturo ng tama, at hindi gagawa ng anumang mga kasamaan
lalabag sa utos ng Panginoon.